So again, welcome po to all our online viewers sa ating pong online praise and worship gathering. So Village, let us continue to share the joy by sharing our YouTube link with our family and friends. And Village, sa atin pong muling paglapit sa Panginoon ngayong hapon, let's reflect on God's unending goodness and faithfulness through our time of praise and worship. This afternoon, let us remember that worship is an opportunity to draw closer to the heart of God. So let's lay down every burden, every worry, and open our hearts fully to Him. Kaya naman this afternoon, Village, let's worship with all our hearts, knowing that the Lord hears us, loves us, and is moving powerfully in our midst today. Muli po nating itaas ang ating mga tinig, puso at isip, and let's go all out for Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay magsitayo at awitan po natin, ibigay po natin ang ating pong pinakamalakas na palakpak, pagsamba at papuri po sa Panginoon. Trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and all the glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah, God reigns, hallelujah. Let's shout our praise. Whoa, 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 whoa. Our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Let's sing on. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah, God reigns.
Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, hallelujah, our God is in control. Steadfast and unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast and unmovable, nothing's impossible, 'cause our God. Let's shout and praise. We praise you, Jesus. Sambahin ka. Sambahin ka, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na sa bawat laban, Panginoon, ng aming pong buhay, Ikaw po ang aming kasama. At kailanman, O Diyos, hindi niyo po kami iiwanan. Because the battle belongs to you, O God, Panginoon, aming Ama. We worship you. We glorify your name, Panginoon. Sambahin ka. All I see is the battle. You see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is your cross, and God, you see the empty tomb. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every
stand against the power of God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And everything I laid at your feet, I sing to the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I sing to the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon aming Ama. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa buhay pong ito, Panginoon, hindi po kami nag-iisa. Salamat po sa bawat laban ay ikaw po ang aming pong kasama, O Diyos. Salamat po. At this time, church, as we sing this song, muli po nating alalahanin ang ating pong mga kasamahan na wala pa pong pagkakakilala sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng awit po na ito, ilapit po natin sila at ilaban po sa panalangin. Because in the name of Jesus, there is power. Awitin po natin ang awit po na ito sa Panginoon. Speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. You just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love.
Sabi po sa Juan, chapter 14, verse 13, ano man ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Nulit ko po, ano man ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Bakit hindi po natin ilapit sa mga oras po na ito? Mulit-mulit, itulog po natin sa Panginoon ang ating pong pamilya, mga kakilala po natin na wala pa pong pagkakakilala sa Panginoon. Makakilala po natin na malayo po sa Panginoon at hindi po alam ang direksyon na kanila pong tatahakin. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, may bagong buhay na ibibigay. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, meron pong pag-asa. Kaya awitin po natin sa Panginoon ang awit po na ito. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Once again, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light. Once again, let's shout the name of Jesus. Let's shout the name of the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, and I'll speak the holy name, Jesus. Once again, let's shout the name of Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in
salamat po, Panginoon, aming Amang Banal. Tinatanghal ka, tinadakila po namin ang inyong pong pangalan. Wala pong ibang tinataas, kundi ikaw lamang, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakilan, pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Ngayon po, ang ating pag-aaralan is Acts chapter 4, verse 1 to 22. No? This is the continuation ng tinuro last week. After magpagaling ni Pedro at ni Juan, pinagaling po niya yung lumpo. Yung lumpong namamalimos. Natatandaan po ninyo? Nang sabi niya, pahingi ng pera. Sabi nung lumpong namamalimos. Sabi po ni Pedro at ni Juan, tumingin ka sa akin. No? At itong si Lumpo, nag-expect na may bubunutin po itong si Pedro at si Juan kasi kinuha po yung attention At nakuha nga po nila yung attention ng Lumpo. Pero, sa ikinagulat po nung Lumpo, bagay na hindi niya po akalain na doon po magbabago yung kanyang buhay. Buong buhay niya, akala niya pera ang solusyon sa kanyang problema. Why? Because from the start, sa pagkapanganak pa lang, hindi siya lumpo dahil siya po'y nabangga ng truck. Hindi. Sabi sa Bible, siya po ay lumpo ipinanganak. Ibig sabihin, may problema na yung kanyang mga binti. Maliliit siguro yung mga muscles. No? Inborn, sa madaling sabi. At dito po, pag binasa natin sa pag-aaralan natin, nasa mga 40 years old. At kung pag-aaralan din natin yung picture nung beautiful gate, though ito po ay beautiful, sa tabi ng beautiful gate, meron pong mahirap na lalaking hindi nakakalakad, simulat sa Paul. Nasabi ko nga po sa inyo, ang tawag dito ay beautiful gate, at it's a colloquial lang na tawag, parang dito lang sa atin. No? Pagpasan ka yung mga sa amin nga po sa Buhay na Sapa, meron doon tinatawag na Calabarzon. No? Saan ang daan mo sa Calabarzon, ibig sabihin yung tapat ng Kaunlaran Homes. Yung beautiful gate, hindi talaga yun yung tawag doon. Yun po yung tawag na kolokyal. Isang lugar na pag pinuntahan mo, saan ka pupunta? Sa beautiful gate. Doon sa may namamalimos na lumpo. Alam na po nung magta-tricycle yun, kung saan ka ibababa. Kung may tricycle nung panahon pong yun. Pero wala. At every 3 p.m., merong 9, 12, and 3 p.m., meron pong sabi nga po, marami tao doon. Jump pack yung tao doon kasi doon sila po meron sabi nga habit or tradition na sila po doon nananalangin, maraming Hudyo. At marami din pong mga hintil sa labas. Kaya nga po, doon po sa time na yun ay yung lumpo, marami market, kumbaga. Ngayon, nandun po si Juan at saka si Pedro para mag-witness. Para mag-pray at para mag-witness. Hanggang sa nakuha po nung lumpo yung kanilang attention at namalimos po sa kanila. At ang sabi po ay, pahinging pera. Sabi ni Pedro at ni Juan, ni Pedro ay, tumingin ka sa akin. Sa pag-aakala po nung lumpo na may bubunutin. Sabi ko nga po, dito nagbago yung buhay ng lumpo na akala niya wala nang ibang solusyon kundi ang magkaroon ako ng pera araw-araw. Kasi wala akong kakayahan. Hopeless. Helpless. Useless. Pero, sinabi ni Pedro, wala akong pera. Silver and gold, have I none? Siyempre, kung ikaw po yung lumpo sabi-sabi ka pa ng tingin ka sa akin, walang pera. Pero, nag-expect siyempre siya Pero hindi niya ini-expect kung anong tatanggapin niya. Pero kung anong meron ako, itong ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. No? At doon po ay inalalayan ni Pedro yung lalaki at nagkaroon ng himala. Lumakas yung mga binti ng lalaki. At ano po nangyari? Siya po ay nakalakad, nagtatalon at sumamba sa Panginoon. Grabe, nangyari? Sabi ko nga po last time, it's the power of God and it's the hand of Peter. It's the power of God and it's the hand of Peter. So, but anyway, sa pagpapatuloy nang nangyari, ito po ay kumalat.
Kumalat po yung nangyari. Kasi ito pong lalaking ito ay kilalang kilala na lumpo pagkapanganak. Nakita ho ng marami ang nangyari na nagtatatalo na sumasamba sa Panginoon. Kumalat po ito nangyari. At kaya po ito yung sumunod. Ano ho? Nagsalita, Acts chapter 4 verse 1, Tagalog version muna ho tayo. Nagsalita sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at kinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumasampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. After ko kasi nitong pagpapagaling sa lumpo, nag-preach ho si Pedro. Nagkaroon ho ng, ginamit ho ng Diyos yung pagkakataon. Nag-preach ho siya. At nun po, marami hong sumampalataya sa Panginoong Jesus. Pero ito ho yung problema. Ayaw ho ng mga sabi ho dito, galit na galit daw po, sino ho? Yung kapitan, mga bantay ng templo, at mga Saduceo. Kaya po, ito ho yung title ho ng atin ng pag-aaralan ngayon Truth on Fire. The courage to speak out. No? Truth on fire, the courage to speak out. Ito yung kauna-unahang sasagupain ni Pedro at ni Juan. Alam niyo kung ano? Ang naging problema ho dito. Kasi kumalat po na sila po'y nangangaral tungkol sa Panginoong Hesus na namatay, inilibing at muling nabuhay. Hindi ho nagustuhan ng kapitan, ng bantay ng templo at ng mga Saduceo. Bakit po? Pagkatapos pong mag-preach ho nitong dalawa, ang dami hong naapektuhan, At dito ho ay na-capture ho yung attention ito hong mga authorities na nabanggit ko ho. At nagkaroon ho ng konfrontasyon. Ngayon po, ang first century Christians or the first church ngayon ay nahaharap po sa isang challenge. And the first challenge is Christianity versus religion. No? Pag-aaralan ho natin ngayon. Ito yung kauna-unaan nung naging challenge ng mga unahong mananampalataya. Ano ito? Yun hong tinatawag po na religion. Alam nyo, sabi ho ng isang tagapagturo, God hates religion. God hates religion. If we mean by religion is those systems and practices that we invent with our own minds. Alam nyo, ito ho yung problema ho ng bansa. Ito ho yung problema ho nating mga Pilipino. Ano po? Tayo po ay Christian nation. We don't know how to identify what's the difference between Christianity and religion. That's why po pag may nagtatanong ho sa akin, anong religion mo? Kayo, pag tinanong ko kayo, anong religion nyo? Well, I don't believe in religion. But I believe in Jesus Christ. Bakit ho? Kaya nga po, sinasabi ho nila, ang bilang ng mga born again, di ba? Dumadami ang bilang ng mga born again, ang religion. No, in terms, human terms, religion ho yung tawag, Pero ito ho yung problema ho yung religion. Marami hong tao ayaw hong kilalanin ang totoong Jesus because of their religion. Takot ho silang mapalitan ng kanilang religion. No? Mahalaga pa ho. Ngayon, pag-aaralan ho natin, mahalaga pa ho ba yung religion? Kasi po, ito yung sinasabi po ng religion.
fit into the system rather than to turn your life over to Christ. Mas mahalaga sa iyo yung sistema ng relihiyon kaysa dun sa pagbabago ng buhay sa Panginoong Hesus. Sa religion, gawin mo to, gawin mo yan. Naunawaan po natin, wag kayong kakain ng bawal ito. Yun yung religion eh. Sa religion pag kailangan nyo hong magpabinyag para para daw humaligtas. Kailangan daw hong magpabinyag. Pag kayo daw po hindi binyag, hindi daw kayo maliligtas. Ano pa ho? Kailangan pagpatay na yung tao, mawisikan. No? Para Para daw humaligtas doon sa purgatorio. Ano pa ho? Kailangan wag kang kakain ng mga may dugo. Para po? Kasi para daw po maligtas, wag kang kakaayaw daw kasi ng Diyos ng mga may dugo na pagkain. Nakita ho natin, ang religion po, human effort. Ang salvation po ay nasa tao. Naunawaan ho natin, ang salvation ay nasa tao. Para maligtas ka, you do this, you do that. That's religion. But in reality, if we study the Bible, if we look at the Bible, Romans chapter 3 verse 23, ano ho sinasabi ho ng Biblia? Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Naalala ko, minsan naging akong college instructor nagturo ako nung, ano ba ang tawag dito? Mga symbolic logic, propositional logic, meron nung inaral doon yung universal quantification. Pag sinabi hong universal quantification, wala hong exempted. Pag sinabi hong lahat, it's universal. Wala hong exempted. Pag sinabi hong lahat ay nagkasala, wala hong sinabi doon, subalit, kung ganit, sinabi hong lahat. Wala hong nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kahit pa kumain ka ng dinugaan o hindi, na may dugo o hindi. Kumain ka ng baboy o hindi ko kumakain ng baboy. Kasi may ASF. Pag wala na akong ASF, kakain na ulit. Di ba? Wala ho yun dun eh. Nabinyagan ka man o hindi. Nawisikan ka man o hindi. Wala po yun dun. Dahil po ang salvation, wala ho sa tao. Wala ka nang kayang gawin. Yan ho yung sistema ho ng relihiyon. Yan ho yung naging problema po ng mga unahong Kristiyano. Sinasabi ho ng religion, work hard. Ano daw po? Para mapapunta ka ho sa heaven. Ano pa? Gawin mo ito, gawin mo yan para mapapunta ka sa heaven. But it's a deadly lie. Naunawaan ho natin, it's a lie. That's why truth is under attack because of that. It's a deadly lie. Sino ang akala ho ganon? Pag sumimba ako, kumpleto yung aking attendance sa simbahan. Pag sumali ako sa The Avenue, okay na ako. Sa langit na ako mapapapunta pag sumali ako dito. Sabi nga po doon, lahat nagkasala. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat. O ngayon, may kaya pa ho tayong gawin? Yan ho yung relihiyon. Wala ho, kahit ano pong gawin ho natin, hindi ho tayo nakaabot sa kalwalhatian ho ng Diyos. Bakit ko ho nasabing relihiyon yung unang problema? Pag-aralan ho natin, sino daw po yung unang umatake ho sa kanila? Yun yung mga priest. Sabi ho sa Tagalog, kapitan. Alam mo po, yung mga priest, meron ho silang tungkulin na sundin ho yung batas ho ni Moses sa templo sa pamamagitan ho ng pagsasagawa ng mga religious services at pagsasagawa po ng mga rituals na iniutos po dun sa Pentateuch. Pag sinabi yung Pentateuch, ito yung sa Old Testament, mga books ho sa Old Testament. Yun ho yung sinusunod ho nila. May mga rituals.
Meron po silang kaunti hong power, pampolitics, ngunit nananatili silang may malaking impluwensya po sa mga Hudyo. Ngayon, pangalawa ho, yung mga temple guard, sila? Ang mga temple guard po ay may mga kayamanang kailangan hong protektahan at ayusin. Sila po yung mga armado pong gwardiya na pumipigil po sa mga hintil na makapasok po sa Corinthian Gate. Sila rin po ay ilan sa mga nanghuli sa Panginoong Hesus at nagbantay sa Kanya sa pagitan ng mga paglilitis. Ang commander ng mga gwardiya ay sumama sa mga pari at sa mga Saduceo. Ibig sabihin, meron din siyang kanyang kailangan nung gawin. Ito yung mga Saduceo. Karamihan po ay mga aristocrat at may mga position po sa politics. Kabilang po sa authority sa kamanghamangang templo ho ni Herodes. So, ang mga lalaking ito ay may mga dietista na sa kanilang panahon, malupit na may pag-aalinlangan sa anumang supernatural na, sa madaling sabi ho, bawat isa ho may kanya-kanya ho silang mga practices na ayaw po nilang mapakialaman. Na naunawaan ho natin, narinig nyo na ho ba yung salitang, dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay? Narinig nyo na ho ba yun? Minsan nagtuturo ho ko Hindi ho nila kayang i-take. Kasi sabi, ito na ang aming kinagisnan. Dito na kami mamamatay. Mamamatay ka talaga. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesukristo. For the wages of sin is death. Ito na yung kinagisnan namin Yan o yung Pilipino Di ba? Marami ho tayo mga practices. Ang Pilipino. Marami ho mga practices yan. Marami hong pinaniniwalaan ng mga Pilipino. May mga anting-anting. Punta ho kayo sa tindahan. Bumili kayo sa hardware. Hindi na ho ninyo maintindihan kung ano bang pinaniniwalaan. Meron hong palakang may pera ho sa bibig. Di ba? Meron hong pusang gaganon-ganon. Meron ho doong imahe ng Buddha. Meron ho doong Hesukristong pinaniniwalaan nila. Hesukristong gwapo na Koreano na nakapako. Korean Jesus. Sabi ko, hindi na maintindihan kung anong pinaniniwalaan ito That is religion kasi. Naalala ko, na nasa Singapore kami, alam niyo po, yung mga tao doon, mahilig magsilab. Sabi ko, kung nasa Pilipinas to, nagalit yung kapitbahay. Kasi yun yung kanila religion Meron doong drum. Tapos meron doong mga prutas-prutas. Tapos, ang gagawin nila, may oras sila ng pagsisilab. Parang tanghalin tapat, nagsisilab. Sabi ko, ano ka namang kaugalian ka ako nito mga ito? Tanghaling tapat ay nagsisilab. Magaling ako, isang silab lang. Sunod-sunod doon yun. Sabi ko, mahilig pa. Ito pala mga ito ako, mahilig magsunog. Kasi, nag-aalay ho sila sa mga multo. Inaalayan po ng mga orange, mga prutas. So, kita nyo mahilig ho kasi dyan yung mga tao. Bakit? They don't know the truth. They don't know about the truth. Sa pag-aakalang ito yung tama. Meron naman pong tao na sinasabi ko na sa inyong ito yung tama, pero ayaw nila Kasi ito na yung aming sistema. Ito na yung aming nakaugalian. Meron ng tatlong problema po ang mga leaders po ng religion kay Pedro at kay Juan. Unang-una, alam niyo yung una? Na yun pong mga tagasunod ng taong kanilang pinatay ay nagtuturo sa mga tao. Yun yung unang problema nito mga to. Kaya bad trip ho sila Kasi po yung taong kanilang pinatay, yung mga tagasunod nun, nagtuturo ngayon sa mga tao. Pangalawa, nagtuturo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus na kanilang pinatay. At pangatlo, sinasabi nila na ang pinatay na ito ay nabuhay muli. At marami pong naniwala sa kanila na ang taong pinatay ng mga Saduceo, ng mga Pariseo, ng mga leaders po ng religion na ito, ay muling nabuhay. At
maaari kang muling mabuhay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun ho yung problema ho nila. Kaya masyado po silang naalarma. Kaya nga po, kung tutuloy ho natin yung pagbasa, so ito ho, anong ginawa? Kaya't dinakip nila ang dalawa at kinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Chapter 4 verse 13, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang pinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Nagtaka ho sila kasi akala ho nila aral. Pero mga pangkaraniwang tao lamang pala itong mga ito. Kaya po, kasi sabi ho, ang Acts po, nagsimula po ito sa, you will receive power when the Holy Spirit come. And you will be my witness. Sabi ko dito, it's about witnessing. Ngayon, paano ho ba tayo mag-witness? Kung gusto ho natin, kasi pag sinabi hong witness, it doesn't mean na ikaw po ay theological expert. Alam ho natin ang lahat. Alam nyo hong explain ang lahat. Alam nyo, ang pagiging witness, simple lang. Ikwento mo sa iba yung karanasan mo sa Panginoong Jesus. Di ho ba? Sa husgado naman, pag sinabing witness, anong nangyari? Anong nasaksihan mo nung gabing yun? Di ho ba? Nasaan ka nung nangyari ang krimen? Diba? Ang gagawin nung witness, ikukwento niya lang. Ito po, yun po yung ibig sabihin ng pagiging witness At ang pagiging witness po, bakit ho sila, akala ho nila, ng mga pinuno, mga aral, pero mga pangkaraniwang tao. Because they spent much time with Jesus and learned from Him. The council was amazed at Peter and John's boldness, especially since they were uneducated. Bakit? Kasi they spent more time or much time with Jesus and learn from Him. Ano natin? Bakit ho ganun sila katapang? Bakit ho sila ganun kagaling? Bakit ho ganun kagaling yung kanilang pagsagot? Because they spend much time with Jesus and learn from Him. Yun ho yung pagiging maayos ho na witness. Spend much time with Jesus. Kaya nga po sabi ko yung kahapon, actually ang nirenta lang ho talaga nating lugar ay 200 packs lang yung kaya. No? Kasi wala naman ho tayong malaking lugar na aircon na pwedeng rentahan dito. Kung plaza ho yung rerentahan natin, masyado hong maiksi yung time. No? Kailangan ho natin more than 100,000 para ho mag-operate. No? Kumpara ho sa Pero, sabi ko nga po, nakakatawa nga ho meron na ho mga libre ho yung ticket. Ayaw pa umattend. Meron nung kwento ho yung bata, anak ko ng isa nating dito, back up. Bata, anak niya hong bunso. Alam niyo yung ginawa? Yung bata. Kasi gustong-gusto ko hong maka-attend. Alam niyo yung ginawa niya? Meron ho siyang baon. Hindi ho siya kumakain sa school. Madali lang, di ba? Parang sa atin, 150 pesos lang naman to Hindi naman ho napunta sa bulsa ko ho yun Di ba? Short pa nga ho pang operate. Pero, sa bata, mabigat ho yun. Magkano lang ho yung baon ng bata? 5 piso, 10 piso. Hindi ho siya kumain. Para
para makabili ng ticket kasi gusto kong maka-attend doon. Kita ho natin yon. Tayo nga ho may mga pambili. Ano? Aray, ticket ko, ikaw na lang gumamit, ikaw na lang umattend. Ganun ho ba yon? When was the last time you spent time with Jesus and learned from Him? Kaya ho tayo hindi magaling. Kaya ho hindi tayo matapang kasi hindi ho tayo nag-spend ng panahon sa Panginoon, sa karanasan, sa pagsamba. Hindi ho natin siya kilala kasi hindi ka nagbibigay ng panahon sa Kanya. Sabi ko lagi sa balagbag, kung mahalaga pa sa inyo ang Panginoon, pumunta kayo rito. Ngayon, kung hindi mahalaga sa inyo ang Diyos, okay, fine, huwag na kayong pumunta. Hindi ko na kayo pipilitin. Why? 11 years na tayo. Wala na ho tayo doon sa stage na pilitan. Napuntahan ko kayo sa bahay, isa-isa, hali kayo, attend kayo. Tapos na ho tayo doon. Gusto yung attend kayo ko, hindi. Ano man ang yung gawin, hayag manulihim, sa Diyos ka rin mananagot. Yun lang ho yun. Christian ka eh. Di ba? Problema ho sa atin, pag naaalala lang ho natin ang Panginoon, pag may problema, pag nag-break kami ng jowa ko, ano pa? Pagbagsak ang negosyo ko, ano pa? Pagbagsak yung halamanan ko, pag may sakit yung anak ko, pag may namatay sa amin, doon ko lang naaalala ang Panginoon. At least naaalala mo, pero hindi ho yun eh. Yun yung pagpapahalaga sa Panginoon eh. Kaya wala ka ng tapang sa buhay. Wala ka ng tapang sumagot. No? Wala ka ng tapang sumagot sa kung sino mang nagtatanong sa'yo tungkol sa iyong pananampalataya. Wala ka ng tapang sumagot kasi wala kang time sa Panginoon. Wala kang time para sambahin siya. Chapter 4 verse 20, sabi ho dito, hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Kasi ito yung certain, ito talaga yung alam na alam namin. No? Hindi pwedeng hindi namin papahayag yung aming nakita at narinig. Ano po ba yung nakita at narinig ho nila? Ano ba yung tinestify ho nila? Ito yung sigurado ako. Ano? Sinabi ho nila dyan, na unang-una, sigurado kami na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Ganon ako kasigurado. They witness. Ano po? They're confident witness. Saan po? And testify of what they know for certain. At ito ho yung mga bagay na ito na ang Panginoong Hesus namatay, muling nabuhay. We know for certain that Jesus fulfilled many Old Testament prophecies. Nangyari ito. Lahat. We know for certain that Jesus performed many attested miracles through the apostles. And we know for certain that Jesus has saved us through faith in His name. And that He will save any that will call upon Him. Na ito yung sigurado kami. Tandaan ho natin, mahalaga po na sigurado ho tayo. Minsan kaya takot ho tayo kasi hindi ka sigurado eh. Bakit ka hindi sigurado? Kasi nga po, wala kang time sa Panginoon eh. Sabi ko nga po, alam niyo yung pinakamahirap na ministry kung i-handle? Alam niyo po kung prayer meeting. Totoo lang. Yun po yung pinakamahirap i-handle na ministry. Magpatawag ho kayo ng house party. Madali lang ho yan. Magpatawag ho kayong prayer meeting. Sino sa inyong gustong manalangin? Yan ba? Ay, nako. Sakin ko, prayer yan eh. Ayoko dyan. Nakakatamad dyan. Diba? Merong ganun eh. Prayer meeting. We don't know that sa pamamagitan ho nun, yun ho yung laban ho natin eh. Lalagi ko ho sinasabi sa akin ho mga kasama sa church. At wag nating pabayaan ang church na wala hong nananalangin.
Kasi doon ho nagbabago ng buhay ang Diyos. Doon ho tayo tinuturuan ho ng Diyos. Na yung ituturo ho natin dito na wag mong gawin yan, wag mong gawin to. Sa pananalangin ho, sa pagsamba sa Diyos, ang Diyos ho mismo nagtuturo doon sa tao. Di man ho, ako personal ko hong naranasan yan. Naranasan ko po, naging worship leader ho ako for so many, dekada ho akong worship leader ho ng church. And until now, tumatayo pa rin. May mga times po na matigas ho yung aking puso, ayaw ko sumunod sa Panginoon. May mga bagay yung pinagagawa ho ang Diyos. No? May mga bagay po na, may mga bagay pong pinabibitawan ho ang Panginoon. At that time ho, matigas ho yung akin hong puso. Alam niyo po, pag magla-line up ho, yung mga kanta, hindi mo ho makanta sa Panginoon yung, tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trust in you and not myself will always lead to blessing. Hindi ko makanta eh. Bakit? Kasi may problema sa loob. Hindi ko kayang tell me and I'll obey. Kaya nga sinasabi ko sa mga worship leaders eh, gaano ba kalayo ang nasunod mo sa Diyos? Kasi kung hindi mo kayang sundin ng Panginoon, wala kang karapatang kantahin yan. Kasi hilaw. Hilaw. Naunawaan ho natin. Paano ko kakantahin, Lord? Tell me and I'll obey. Ayaw ko nga sumunod eh. Naunawaan ho natin. Kaya meron kang tapang. Hindi dahil sa sarili ko eh. Dahil Panginoon, tinuruan mo ako, tinulungan mo kung masunod kita. Kasi kung sarili ko lang ho yung pagbabasihan ko, hindi ho ako naging pastor. Sa totoo lang, matagal na ho akong out. Wala na ho ako sa listahan. Pero habag ho ng Diyos, may biyaya po ang Diyos eh. Kaya nga po, magkakaroon ka ng tapang. Dahil naranasan ko ang Panginoon eh. Nakasama ko ang Diyos. Sila po, nakasama ho nila si Jesus, physical. Pero tayo ho, di ho ba? The same God. He is the same God. Parehas lang naman po ah. Ano bang pagkakaiba? Hindi nyo ba nararanasan ang Diyos sa inyong buhay? No? Hindi ba natin nararanasan ng personal ang Diyos sa atin hong buhay? Kasi kung nararanasan ho natin, dapat meron kang tapang. Meron kang tapang. Hindi ka nahihiya. Ito yun eh. Acts chapter 4 verse 21. Sabi ko dito, wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari, kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at binalita ang sinabi ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Kasi binalaan sila eh, wag na kayong magpe-preach, ha? Imagine, kinulong ka eh. Kinulong mo sila. At ang sabi ko sa kanila, okay, palalayain namin kayo. Pero yung Jesus na sinasabi ninyo, wag na ninyong ipipreach. Kasi pag pinreach nyo ulit yan, alam nyo na mangyayari sa inyo. Kung kayo po ay nandun, ano hong gagawin nyo? Ano po gagawin nyo? Di ba? Naalala ko ho one time, naalala ko po, sa akin nung pagbibisitation, bata pa lang ako noon, pagbibisitation ako, meron pong sa isang bahay, meron pong isang nanay na sumugod, na galit na galit. Wala ko sa hinahagap ko na ako hisusugudin. Simple lang ho yung sabi niya. Ano bang pinagtuturo mo dito sa mga anak ko? Yun sabi niya. Na ang Diyos daw ay hindi mga rebulto. At kahit saan na raw ay pwede na mag-pray kahit wala ng rebulto. Kahit nga daw sa tabi ng kalsada, pwede na mag-pray. Yun yung sabi sa akin. Di ba? Imagine nyo, nagbe-visitation lang ako, nakain pa ako ng banana chips kasi naghahain ho yung may ba. Bigla akong may sumugod. No? Alam niyo po, na-shock din ho ako eh. Sabi ko, hindi ko in-expect merong susugod. Pero alam niyo ang ginawa ko? Nagtanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon,
anong gagawin ko? Alam niyo ba sabi ng Diyos? Yung Bible, kuhanin mo. Meron ng tinig, yung Bible, kuhanin mo. Sabi ko ho, tumayo ako. Sabi ko, dahil nagtanong kayo tungkol sa Bible, Bible din yung sasagot sa inyo. Ang kausap ko ho, matanda, bata lang ho ako nito. Mga 19 or 20. No? Ngayon, 25 na ho ako eh. So, tanong ho siya. Sabi ko, buksan niyo po. John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. May tagabasa ho siya eh. No? Sabi ko po ay nanay, may tanong ako sa inyo. Nakikita niyo yung Espiritu ng katabi niyo? Hindi. Sabi ko, yung Espiritu ko, nakikita niyo? Hindi rin. O maliwanag, ano ang Diyos Espiritu? Nakikita, hindi. Hindi. Yan ay Bible niyo. May Bible kaming amin. Sabi ko, sige ho, kuhanin niyo ho yung Bible ho ninyo. O buksan niyo ho sa Exodus 20. No, yun ho yung akong si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o larawan ng anumang rebulto, ng anumang nasa himpapawid, sa lupa o nasa tubig. O sabi ho dyan, huwag magkakaroon. Isaiah 44. No, kinuwento ho doon. Siya nabasa, may tagabasa ho siya eh. Hangal ang mga gumagawa ng rebulto. Sabi ho doon, kukuha po ng isang buong kahoy. Hindi ko nagsabi, nasa Bible ho ito ha. No? Sabi po doon, yung kalahati, ginawang rebulto, yung kalahati, ginawang panggatong. Ay di, sumamba ka sa panggatong. Sabi ho nung matanda, ay di, ibig sabihin mo, hangal yung aming mga ninuno. Sabi ko, huwag ho kayo sa akin magalit. Sa Diyos. Kasi siya po nagsabi niyan, hindi ho ako. No? Alam niyo po kung sino ho naging Christian? Kasi sabi niya, hindi ko matanggap yung tinuturo mo. Kasi ako'y relihiyoso. Nagkukrusada pa ako. Hindi ko, ano ba yung krusada? Yung parada ho ba yun? Krusada, ano ho? Relihiyoso ho siya eh. Hindi niya ho matanggap ang katotohanan. Pero alam niyo po kung sino ho naging Christian? Yung tagabasa. Iyak. Sabi niya, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Sabi ko, pagkakataon ho natin to para ho tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Pinag-pray ko ho, naging Christian. Kinabukasan ho, tanggal ho lahat ng mga imahe, mga rebulto sa bahay. Bago ho siya nawala, naging Christian ho yun. Nananampalataya ho ako. Bakit ko ho ba nakwento? Kasi parang ganun ho eh. Wag na wag ka na magpipreach tungkol dyan. Kayo ho kaya? Sabi ko, Lord, di ko pa naman naranasang makulong. Habang binabasa ko ho ito eh. Naranasan ko lang ho ma-death threat. No? Sa bahay na inuupahan binaril, inupahan ko. Sa isang bata na ma-death threat, batang pastor na ma-death threat, nag-iisip ka eh. Pero alam mo eh, sabi ng Panginoon eh, ano ba? Pupunta ka pa ba doon? Kung totoo ng death threat yan, pupunta ka pa ba? Magtuturo ka pa ba? No? Sabi ko, ang naranasan ko lang naman, Panginoon, may mga times na nagba-Bible study ako, may sasabat hong lasing, na yung pagmatanda na, yun yung hirap sa matatanda, may sarili hong alam. Ayaw na lang hong makinig, Bible hong tinuturo. Alam ko, naniniwala ako na pag ang tao matanda na, hindi na kailangan turuan, alam niya na ang tama at mali. Alam niyo, nabuisit ho ako eh. Sinupla ko ho yung malaking lasing. Sabi ko, hindi ho ako pumunta para sa inyo. Ginanon ko talaga. Pumunta ho ako kasi inimbitahan ho ako na may birthday. Kasi gusto nila magpa-Bible study. Ngayon, kung may problema ho kayo, sabi ko, magkita ho tayo sa ganitong lugar. Tuturuan ko ho kayo one on one ho tayo. No? Pagkatapos nun, naalala ko, wala nga pala ako sa San Juan, nasa Chao nga pala ako, baka abangan ako nito mamaya. No? Kasi ho, sabi ko, mali ho eh. Kasi kung tama ka, hindi ganyan, bastos. Yan ho ba yung tama? Bastos. Nagsasalita ho ako, salita ka na salita. Ba? Hindi ho porke matanda ka, tama ka, mali ka, bastos ka eh. Ba? Meron ka hong tapang eh. Kasi bakit tinuturo ko salita ng Diyos, aabalahin mo ako.
Hindi ako narito para sa'yo. Ginanan ko ho talaga. Hindi, bakit ko ho ba ito nakwento? Ano ho? Kasi naalala ko lang ho pero Panginoon, hindi ko pa naman naranasang makulong. Pero imagine mo, kung pigilan ka mag-preach, sila ho, iba. Iba ho yung sinabi ho nila. Nag-preach pa ho lalo sila. Ang kanila hong reaksyon, nag-pray po sila. No? Kasi po, yun pong spirit-filled witness, obey God rather than men, even under the threat of persecution of death. Napakaaluan ho ng Kristyanismo ho dito sa atin. Dito ho, lasing lang ho yung ma-encounter ho ninyo. Mga nag-aalam-alaman, akala ho maraming alam ho sa Bible. Yan lang ho yung na-encounter ho natin eh. No ho? Konting death threat lang. Simple lang ho yun. No? Kamusta ho yung dinanason ng mga unahong naglingkod sa Panginoon? Alam nyo, telling the truth is a tough business in a culture that rejects the idea of truth. Di ba? Mahirap po yun. Isasabihin mo yung katotohanan doon sa mga taong nire-reject ho nila yung idea ng katotohanan. Kasi we don't believe you. Kasi meron kaming religion. Yun ho yun eh. Acts chapter 4 verse 12, sabi ho dito, ito na ho yun eh. Binasag ho nito ang relihiyon. Sabi ho dito, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Bakit hindi kay Buddha? No? Bakit po hindi kay Korean Jesus? Bakit po hindi kay Pedro? Hindi kay Juan? Bakit hindi po kay Moses? Bakit hindi po kay Isaiah, kay Ezekiel, kay Daniel, or kay David? Bakit po? Kasi sabi ho dito pangalan lamang ng Panginoong Jesus. It's not about religion. That's why I don't believe in religion. Kasi ang relihiyon, puro tradisyon, you do this, you do that. Pero yung pagbabago ho ng buhay, wala. Magro-rosaryo, matay na kapikit. Pagpara ho sa may kumbento, hindi ho napagbigyan. Ano hong ginawa nung ale? Sabi ni Dong Abay, nagmura. PI kang driver ka. Kakarosaryo lang ho nun. Yung ba? Meron nung namamalimos. Pangkain lang ho. Sabi ho nung paslit, hindi ho talaga binigyan ho Sabi ko, Panginoon, pastor ho ba yun? Kaya ako minsan, pag may mga lumalapit nung nanghihingi, ano ba naman ho yung 5 pisong ibigay mo ho dun sa paslit? Iyo ba? Ano ba yung 5 piso ibigay mo dun sa yung parking attendant? Ano ba naman ho yun? Yung ba'y paghihirap pa ho natin yun? Kasi po, yun yung relihiyon Simba ka na simba. Ang tanong, nagbago ba yung buhay? Yun kasi yung relihiyon O nga, hindi ka nakain ng dinuguan. Ang tanong, nagbago ba ang buhay? Kaya minsan, may nagtanong, Pastor, ano bang bawal na pagkain sa atin, sa inyo? Sabi ko, panis lang ho, ang bawal. Ang bawal ho, kasalanan. Kung dahil ho sa pagkain mo, nagkakasala ka, huwag kang kumain. Dahil sa pagkain mo ng baboy, magkakasala ka sa Diyos. Bakit? Kasi sabi ng doktor, huwag kumain ng baboy dahil mataas ang kolesterol. Doon ka ho magkakasala. Pero kung wala naman ho, pinagbabawal ng doktor na pagkain sa'yo, kainin mo ho ng kainin. No? Ako ho ngayon, hindi ho nagkakakain ho ng baka. Nasakit to yung mga bukong-bukong ko Hindi ako napapakinabangan sa ministry pagka ganon. No? Binasag ho nito ang religion. Kay Jesucristo lamang. Ang dami ko hong kwento, Naalala ko ho Hindi kasi bata ho ako nagsimula sa ministry kaya ang dami ko hong kwento. Isang araw
sa bahay ho ko, kumakain ho ako sa sabaw kape. Matagal na ho ito. Teenager pa yata ho ako noon. Mga 19 or 20. After ho ng pangyayari sa Balagbag. Sa Balagbag ho kasi yung kinukwento ko kanina eh. Si Chad, pumunta sa bahay. Said, may mga nagtuturo sa bahay. Sabi, tayo makinig. Alam ko naman yung ibig sabihin niya eh. No, na upuan nating dalawa at baka mali ang itinuturo. Di madali sabi ko, teka lang, tatapusin ko lang pagkain ko. Wala pa akong gawain sa buhay na sapa noon. Ngayon, merong dalawang pastor ho doon. Sabi ho nila, ito na para maligtas. Unang-una ay magsisi. Pangalawa, tanggapin mo si Kristo. Pangatlo, magpabautismo. Pangapat, hanapin mo ang susi. Sabi ko ba tayo? Sabi ko sa akin, naniniwala ka ba doon? Brother ho ang tawag sa akin eh. Tuwiran ko talagang sinagot. Sabi ko, hindi ho ko naniniwala. Sabi niyo, bakit ka hindi naniniwala? Dinala ko ho dito. Sinabi ho ng Gawa 4:12 na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Oo nga, sa pangalan lamang na Jesus, hindi Pedro. Oo nga po, sa pangalan lamang po ni Jesus. Hindi ho sa bautismo. Kasi para sa kanila, pag hindi ka na bautismo, hindi ka ligtas. Paano ho yung nakapako? Katabi ho ng Panginoong Jesus. Noon lang ho yung tumanggap kay Jesus, di nga nakapag-bautismo yun eh. Namatay na agad. Di ho ba? Sabi mo nga, maliwanag ho dito kako, hindi ho sa gawa. Hindi ho dahil sa bautismo. Hindi ho dahil sa ating sarili. Dahil po sa pagsampalataya natin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Madaling sabi ho, ang haba ho ng amin hong debate, ang dami na hong nakikinig. Pero yung tapang ho, hindi ko papayag na matatalo yung dalawa. Tulong ho silang dalawa. Tulong. Fasting daw ho sila. Tulong ho. Pero alam ko, sabi ko, Panginoon, katotohanan itong sinasabi ko, hindi pwede. Alam nyo, hindi ho ako umalis dito kahit anong verse na sinasabi sa akin. Hindi, kako, wag muna tayong umalis dito. Sabi ko, kako, pastor, paliwanag mo sa akin ang ibig sabihin ng lamang. Pag sinabi hong lamang, meron pang iba. Sinabi ho ba dyan, Jesus and religion? Jesus and baptism? Jesus and attendance, Jesus and good works. Alone. Lamang. Meron pa ho bang iba? Hindi pwede ho nating sabihin sa ating asawang, ikaw lamang ang minamahal ko, pero merong iba. Problema ho yan. Hindi ho ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, ikaw lamang ang aking sinasampalatayaan, pero, kailangan ko ito. Pero, wala na ho. Lamang. Alam niyo po, tumigil. Madaling sabi, tumigil, napagod silang dalawa. Kasi, sino ba makapagpaliwanag? Sabi, sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang. Not religion. Pangalan lamang ho ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ho ng pagsampalataya sa Panginoong Jesus. Alam niyo, sabi ho ng pastor sa akin, tinataas ko yung pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi niya sa akin, anong pangalan mo? Sabi ko, Cedric po. Hindi ko makakalimutan ang pangalan mo. Challenge mo ako. Anong araw ka ulit nandito? Sabi ko, patay, re-race back ito. No? Alis yung dalawa, umalis. No? Pero naawa ako, grabe yung tama naman ho yung paglilingkod, mali lang ho yung pinaglilingkuran. Tama ho eh. Bata lang ho ako noon. Sabi niya, saan ka nag-Bible school? Dati naman hindi pa ako nagpapastor. Sabi ko, nag-aaral lang kami ng Bible sa church. No? That time marami na hong sumugod sa church. Nasugod na ho tayo ng mga diakono. No? Dami na ho nangyari eh. Nung unang sugod, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Hindi naman ho pwedeng sabihin mong, sunto ka na lang. Hindi ko pwedeng ganun eh. Kaya nga ho, naging tatak ho sa akin, 1 Peter 3:15. Kayo'y laging maging handang magbigay ng paliwanag
sa sino mang taong magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pananampalataya, subalit gawin nyo ito ng may respeto at paggalang. Yun eh. Handa ho ba kayo na magbigay ng paliwanag sa sino mang taong magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pananampalataya? Yun ho sila eh. Bakit? Kasi sigurado kami na ang Panginoong Hesus na ito ay namatay at muling nabuhay. Sigurado kami na nangyari lahat ng propesiya sa Old Testament sa pamamagitan niya. Sigurado kami na sa pamamagitan niya ng pananampalataya sa Kanya, meron kaming kaligtasan. Sigurado kami. Ang tanong ko sa inyo ngayong hapon, sigurado ho ba kayo? Kasi kung hindi, mayroong problema. Kailangan ho nating maranasan ang Panginoon. At yun po'y sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng panahon ho sa Kanya. Hindi lang ho dito. Yun yung sinasabi po ni Edmund Chan eh. Pag ang truth po ay content, may problema. Kailangan po yung truth, pagtingin ho natin sa truth is connection. Connection with God, with Jesus. Kasi doon ho magbabago po ang buhay. Sabi ko po, kung nung una-una sinugod niyo ako sa isip-isip ko, baka naniwala ako sa inyo eh. Naranasan ko ng Panginoon eh. Kahit kung sino, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na sasabihin mo ang Panginoon eh ito. Na ito ang kaligtasan. Na ito si Jesus. Hindi ako papayag kasi nakasulat ko yan sa Bible. Hindi lang ho nakasulat, naranasan ko hong personal. Naunawaan ho natin. Kita nyo ho yun. Kaya, title ho natin, Truth on Fire. The courage to speak out. Hindi ho tayo magkakaroon ng tapang na magsalita kung hindi ka ho sigurado sa bagay na iyong sasabihin. Paano ba natin ito gagawin? Tatamad-tamad kang umattend ng life group, tatamad-tamad kang umattend ng prayer meeting, tatamad-tamad kang umattend ng Bible study, tatamad-tamad kang umattend ng mga worship gathering, ano pa ang aasahan ho natin katapangan? Siguro pag nagsabi, sige, panalo ka na. Kahit mali ka, panalo ka. Hindi ho pwede yun. Kailangan yung tama maging tama because truth is absolute. Wala hong substitute ho dito. Ang salvation po, wala hong substitute. Hindi ho pwedeng substitute ho ang baptism para humaligtas ho ang tao. Hindi ho pwedeng substitute ho ang good works para humaligtas. Because salvation is by faith in Christ alone. By faith in Christ alone. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. Sa pamamagitan ng pagsampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang. At ang Jesus pong yun yung Jesus ng Bible. Pag meron ng substitute, may problema. Hindi ho yun yung katotohanan. At hindi ka ho papayag. Naunawaan ho natin. Magkaroon ho tayo ng tapang. Kasi sabi nga, unashamed. Magkaroon ho tayong tapang. Tayuan ho natin ang salita ho ng Diyos. Tayuan ho natin yung katotohanan. Hindi naman ito yung tapang na makipag-away, makipagdebate. Pero yung tapang po natin na ipamuhay po ito. Yung tapang po na makita ho ito sa atin. No? Kasi po pag hindi, it's just a religion. Practices lang ho itong ating ginagawa. You go here on Sunday, praise and worship, then attend. Then after that, uwi ka, balik sa dati mong buhay. Meron ka hong double life. Religion ho yan. Ang ginagawa mo, hindi ho yan salvation. Religion. Ang religion po, para humaligtas ang tao, human effort. Ang effort nasa tao. Pag ginawa mo to, mapapalapit ka sa Diyos. Pag ginawa mo to, mas mapapalapit ka sa Diyos. Pag nagbigay ka, mas mapapalapit ka sa Diyos. Mali. Romans 3:23 nga ho eh. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya nga ho, meron tinatawag ho na salvation eh. Ano ho yun? Nagayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ano ho nangyari? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kanino hong effort? Sino ho nagbigay? Di ba? Binigay ho ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ho ng ano? Buhay na walang hanggan. Paano ho magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Wag daw ho kumain dinuguan. Ano ho bang sabi doon? Sumampalataya sa bugtong na anak. Sino ho nagbigay? Ikaw ba? Kaya nga po, kung sarili mo lang ho yung aasahan mo sa kaligtasan, 0%. Walang ka-porsyentong maligtas ho ang tao. Pero dahil po sa biyaya ho ng Diyos, binigyan niya po tayo ng kakayahang sumampalataya ho sa Kanya. Kaya wala ho tayong kayang ipagmalaki ho sa Diyos eh. No? Na yung kakayahang sumampalatayang ito, galing ito sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Binuksan mo ang aking mata at nakita ko ang iyong liwanag. Imagine mo kung wala. Nalala ko yung kantang nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka. Wala, hindi nyo na ho alam yun eh. Yung mga classic songs, Tagalog songs ho yun eh. When truth is on fire, have the courage to speak out. Tandaan ho natin. Maging matapang ho tayong witness. Hindi lang po witness po sa salita, kundi witness ho sa atin hong buhay. Na kaya minsan ho hindi na ho maniwala ang mga tao dahil ho sa mga Kristiyano, nadadaho ng dada, pero wala naman ho nangyayari. Wala ho nagbago sa buhay. Yun pa rin. Kasi yung tingin ho sa Kristyanismo, relihiyon. Christianity is not religion. Ito ho ay personal na connection o relasyon sa makapangyarihang Diyos. At yun po nagkakaroon ho ng tinatawag hong regeneration of soul. No? Nagkakaroon ho ng tinatawag ho na salvation. Nagkakaroon ho ng because of the regeneration of soul, nagkakaroon ho ng transformation ng buhay. Kaya nga po, I encourage everyone, huwag niyo hong palampasin ang ginagawa ho ng Panginoon. Kasi doon ho nangyayari ho yun eh. Pag nagkaroon ho kayo ng pagtatagpo ng Diyos, doon mo nakikita marumi ka pala, pangahan ka pala, di ka pala gawapo. Ang dami ko palang kasalanan, Lord. At doon ho nagkakaroon ho ng tinatawag po na pagsisising. At pagdali ko doon sa mga bagay na hindi ho kalooban ho ng Diyos. Tandaan ho natin, po? So, ngayon pong hapon pong ito, nais ko lang ang bawat isa, tayo po lahat ay tumayo. Sabi ko nga po kanina, when truth is on fire, have the courage to speak out. Why? Kasi sigurado ho tayo na ang Panginoong Jesus, ang dami na ho naging witnesses, na ang Panginoong Jesus ay Diyos na namatay, inilibing, at uling nabuhay. Na sa pamamagitan ho ng Panginoong Jesus sa pagsampalataya ho sa Kanya, nagkaroon ho tayo ng tinatawagong kaligtasan. By faith in Christ alone. Ngayon po, I want to sing a Tagalog song, isang Tagalogong kanta. Kung alam niyo po yung, parang last year, dalason natin itong kinakanta. Pero sabi ko dito ay itataas dakilang ngalan mo. Iahayag dakilang pag-ibig mo. Kamusta po yung atin hong buhay sa Panginoon? Sa pagsunod sa Diyos.
Meron ka pa bang tapang? Meron pa bang apoy? Meron pa bang apoy na ipahayag ang Panginoong Hesukristo kung sino siya? Hindi pa naman ho natin naranasang mag-isa. Hindi pa naman ho natin naranasan hong makulong dahil ho sa paglilingkod ho sa Diyos. Simple lang ho yung mga karanasan ho natin. Hindi ho kagaya ni Pedro at ni Juan. Pero nagkaroon ho sila ng tapang. Why? Kasi naranasan namin, nakasama, kilala, naranasan ang Panginoong Hesukristo. At ito siya. Tayo ho ba? Ano ba yung karanasan mo sa Panginoon? Alam nyo, kung meron akong babalikan na karanasan sa Panginoon, ito yung karanasan na kung saan po ako po'y nagsisimula sa paglilingkod sa Diyos. Ito po yung karanasan na kung saan, Panginoon, wala naman akong pangarap. Hindi ko nga ako gustong mag-aral, makatapos ng pag-aaral. Wala akong nakikita. Sabi nga, wala akong punteriya. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Pero alam mo po, yun yung karanasan hong yun sa Panginoon, nung nakilala ko ho siya, grabe ho yung karanasan. Na Panginoon, ito ho yung karanasan na babaunin ko habang ako'y nabubuhay. Yung karanasan ng isang tao ay binago mo. Naranasan ko ho. Pero ito pa ho ang matinding karanasan eh. Yung karanasan na nakita ko kung paano mo binago ang buhay ng napakaraming tao. Panginoon, babaunin ko ho yun. Kaya sino ho tayo para ho tumigil? Sino ho tayo para itikom yung ating bibig? Sino ho tayo para suwayin ang Panginoon? Para hindi ho siya paglingkuran. Sino ho tayo para ho hindi ituloy na itaas ang dakilang pangalan ng Panginoong Jesus? Kaya nga po habang inaawit ho natin ito ngayong hapon, sabi mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ang buhay ko para maglingkod sa iyo. Panginoon, gamitin mo ang buhay na ito para mahayag ang pangalan mo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko'y puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya ngayon'y naglilingkod. Awitin mo personal sa Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko
nagsisigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya ngayon'y naglilingkod. Awitin mo natin sa Panginoong Jesus. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay. Awitin mo personal sa Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko. Awitin mo natin ang alaya sa Panginoon bilang isang panalangin. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. O Panginoong Jesus, gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko. Ito, minsan pawitin mo. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Tayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Magkaroon ho tayo ng patuloy na pagsusuko at pag-aalay ng buhay sa Kanya. O Panginoong Jesus, just want to thank you this afternoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na masamba at mapaglingkuran, Panginoon. Inaalala, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Kung paano, Panginoon, ang mga dilim ng aming buhay ay iyong ginawang liwanag, Panginoon. Kung paano, Panginoon, ang mga walang direksyon ay binigyan niyo ho ng direksyon. Kung paano, Panginoon, o Diyos, ang mga walang pangarap ay binigyan mo ng pangarap. Kung paano, Panginoon, o Diyos, ang galit at puot mo ay napalitan ng pagmamahal, o Diyos. Kami po'y namamagha sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat. Kaya, Panginoon, narito kami nag-aalay ng aming buhay. Na, Panginoon, yung karanasan sa iyo ay hindi ko namin kayang ipagpalit. Kaya hindi ko kami mapigilan, Panginoon, na maglingkod sa iyo na para ng baliw, o Diyos. Kaya, Panginoon, o Diyos, ang amin ng mga puso, Panginoon, ay nagsisisigaw ng pangalan mo, Panginoong Jesus.
na hindi ho mahalaga, Panginoon, o Diyos, ang sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang sinasabi mo, Panginoon, ang katotohanan. Nagpapasalamat ho kami, Panginoon, sa mga buhay na yung binago, kasama na ho kami doon. Kung papaano niyo ho kami sinamahan, Panginoon, o Diyos, nakakita ko ng aming mga mata at naranasan. Sa mga pagkakataon na tila ba wala na hong daraanan, sa mga pagkakataon na tila ba tulo na, subalit naroon ang iyong dakilang kamay, naroon ang iyong presensya, o Panginoon, o Diyos. Naranasan ka namin, Panginoon. At ito po ang bagay na pinagsisisigaw namin dito sa pulpito, Panginoon, na mayroong Panginoong Jesus na Diyos na matay, nilibing, muling nabuhay, na mayroong Jesus na tumubos ng aming mga kasalanan, na mayroong Jesus na nagbigay sa amin ng kakayahan na sumampalataya, Panginoon. Kaya kami mayroong buhay na walang hanggan. At hindi ho kami nahihiya, Panginoon, na sabihin yan sa harapan ng kahit sinong tao, Panginoon. Sapagkat alam ho namin, Panginoon, na ikay buhay at ito'y amin nung naranasan ng totoo. Kaya ho sino kami para ho tumigil, para ho pagdamutan ka, Panginoon. Kayaan mo po, Panginoon, ng iyong kalooban, ang iyong pangalan, Panginoon, ay bahayag sa bawat sulok, Panginoon, sa bawat matapakan ng aming mga paa. Sinabi mo yan, Panginoon, sa iyong salita. Nung kami po iyong tawagin, Panginoon, sa bawat matapakan ng iyong mga paa, do'y mahahayag ang iyong pangalan. Sa bawat pamilya, bawat kaibigan, bawat opisina, Panginoon, o Diyos. Panginoon, mahabag ka sa aming bayan. Magpakilala ka ho, Panginoon, o Diyos. Panginoon, magpakilala ka, Panginoon, o Diyos. Gamitin mo ang aming mga simpleng buhay upang ipahayag ang iyong dakilang pangalan, o Diyos. Nahayaan mo po, Panginoon, o Diyos, na makita ho ng mga tao ang iyong liwanag, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga taong binago mo, Panginoon, na hindi ho ito reliyon, hindi ho mahalaga reliyon. Ikaw ang mahalaga, Panginoon. Ang maranasan ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa hapon pong ito, sa pagpapaalala po sa amin at when truth is on fire, have the courage to speak out. Dahil po, kilala ka ho namin at naranasan ka ho namin, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga buhay pong ito ay magsilbing mga tinig o boses. Kung ano ho ang sinabi mo sa iyong salita, ay makita ho ng marami hong tao, Panginoon. Natalikuran ho ng bawat isang kasalanan, natalikuran ho ng bawat isang bagay na hindi mo kalooban, upang mahayag ang pangalan mo, upang maranasan ka ho namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po'y aming pinagpapala, O Diyos. Ikaw po'y aming pinapupurihan, Panginoon. Ikaw po'y aming itinatanghal at tinataas at tinadakila, Panginoon, O Diyos. Sapagkat ika'y Panginoong Jesus na banal, ika'y Panginoong Jesus na Diyos, ika'y Diyos na namatay, nilibing at muling nabuhay, at ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, O Diyos. At hayaan mo po ng aming mga natitirang buhay ay ubusin ho namin sa paglilingkod at paghahayag ng iyong dakila at banal na pangalan, O Diyos.
Huwag ho kaming manghinayang, Panginoon, sapagkat hindi dapat pinanghihinayangan, Panginoon, ang paglingkuran ka't sampahin kang ipakilala ka, Panginoon, O Diyos, kahit ano pa, Panginoon. Maraming salamat po. Tinatanghal ka po namin sa hapong ito. Pinupurit, sinasamba. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, naming Diyos. Amen. Amen.